Hello kabarangay! Mama L here! Namiss mo ba ang kwento natin kanina sa Radyo Nobela? Huwag ka na malungkot dahil ang istorya na hindi mo napakinggan sa radyo ay meron dito sa Barangay LS 91.1 Podcast. I-follow mo na ang aming podcast at huwag mo na rin kalimutang i-follow ang aming Facebook, Twitter, Instagram, TikTok at mag-subscribe sa aming YouTube channel. At syempre, araw-arawin pa rin ang pakikinig sa Barangay LS 91.1 forever! Barangay LS 91.1 Forever. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Panahon ng pagkakataon, may babalik bang kahapon? Barangay LS 91.1 forever. Good morning mga kabarangay. At isa na namang panibagong Lunes ang ating pagsasama-samahan. So today is Monday, June 24, 2024. Ang daming 24 today, nakakaloka naman yan. Ayan, at isang panibago na namang pong kwento ang ating pagsasama-samahan ngayong araw na ito. Pero shoutout ko muna ang lahat ng mga kabarangay natin na kanina pa nakatutok sa atin. Lalong-lalo na yung mga kabarangay natin na nag-iisip pa lamang sa mga oras na ito kung ano ba yung lulutuin niya, di ba? Ikaw kabarangay, ano ba yung paborito mong putahe na paborito din ng mga bisita mo na palagi mong inihahanda? Dahil pakiramdam ko ngayong araw na to ay gugutumin tayo ng ating letter sender sa kanyang kwentong ibabahagi sa atin. Kaya welcome to the show at hindi na po natin patatagalin pa. Ako po si Mama L ng Barangay LS 91.1 forever. At ito po ang Radyo Nobela. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Kapag ang pagkain ay niluto ng may pagmamahal, asahan mo na may sustansya at sagana sa lasa ito. Ngunit kapag ang kumain ay hindi marunong magpahalaga, hindi pa rin sila makukontento kahit anong ihain mo sa kanila. Ikaw kabarangay, anong espesyal na putahe ang niluluto mo? Sabay-sabay po nating tunghayan ang ating tampok na istorya ngayong pinamagatanga carbonara. Kasama ang ating kabarangay at ang ating letter sender na si Imelda. Dito pa rin sa ating programang Radyo Nobela. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Dear Mama L, naniniwala ka ba sa kasabihang the best way to man's heart is through his stomach? Ako po kasi ay oo. Kung hindi nyo po kasi na itatanong ay masarap kasi ako magluto. Sa katunayan ay ako ang tagaluto sa mga family gatherings namin at outing ng mga barkada at kaibigan ko. At kahit nga po sa opisina ay luto ko ang paborito ng mga katrabaho ko. Pero hindi po ako professional chef ha. Kasi malayo doon ang profesyon ko. Pero bago po ang lahat, magpapakilala po muna ako. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Imelda. 38 years old at isang HR manager sa isang private company. Bale, 15 years na po ako sa pinapasukan ko. Nagsimula ako bilang isang HR assistant noong 23 years old pa lamang ako. Tapos, dahil nga po sa dedikasyon at pagsisikap, ay unti-unti akong umangat sa posisyon ko.
Masasabi ko po na bagaman malayo man sa pagluluto ang naging trabaho ko, ay masaya naman po ako sa ginagawa ko. Pero sabi nga nila, kung swerte sa career ang isang babae, siya namang malas nito sa love life. Ganoon po kasi ako. Minsan, napapatanong na lamang ako kung bakit hindi pwedeng maging swerte ako sa dalawang bagay na yon. Kasi sa pagkakaalam ko, ay wala naman po akong inaapakang tao. At dito ko po sisimulan ang aking kwento. Pogi naman ito. Oh, ito pa. Ang ganda ng abs. Hoy, Anak ng pating. Hindi ako anak ng pating, ha? Nay naman. Bakit kasi kayo nang gugulat? Hindi kaya. Ikaw lang yung magugulatin dyan eh. Kapi ka kasi ng kape. Tigilan mo na yon, di ka na bumabata. Alam niyo naman na gasolina ko yung kape. Kung wala yun, hindi ako makakapag-function ng maayos sa trabaho ko. Kaya hayaan yun, nanay. Tsaka sobra kayo sa hindi na ako bumabata, 37 pa lang naman po ako. Kahit na, malapit ka na rin mag-40. Huwag niyo na pong ipaalala, nay. Maiba po tayo. May kailangan po ba kayo? Wala naman. Pero itatanong ko lang kung hindi mo ba lalabasin dun yung mag-ama mo. Bakit po? May problema ba? Wala. Pero ayaw mo bang makipag-bonding sa kanila? May dalang cake saka ice cream yung mister mo. Paborito mo pa yung flavor. Sabi niya tawagin daw kita at yayain kumain kasama nila doon. Ayaw ko, nay. Diet ako ngayon. Baka bigla akong tumaba sa pa-cake at ice cream niya. Sa inyo na lang po ng mga bata yun. Kawawa naman yung asawa mo. Binili niya pa yata yun para sa'yo. Nay, hiwalay na po kami. Kaya wag niyo na po siyang tawagin na asawa ko. Kasal pa rin kayo sa mata ng Diyos at sa batas ng tao. Huwag mo sanang kalimutan yon. Hindi ko naman po kinakalimutan yun pero ilang beses ko pa bang uulit-ulitin na hindi ko na siya mahal. Nahiwalay na kami. At meron na lang kaming maayos na turingan para sa mga bata. Okay na po kami sa ganun, Nay. Kaya sana wag niyo na pong ipagpilitan na magbalikan kami. Kung makapagsalita ka, parang ang dali lang sa'yong itapon yung kasal niyo Hindi po ako yung una nagtapon ng kasal namin. Kasi nung nawalan siya ng oras sa amin ng mga bata, parang kinalimutan na rin niya na may asawa at mga anak siya. Tsaka bago naman ako sumuko sa relasyon namin, nagtiis ako. Kaya hindi niyo ako pwedeng sisihin kung bakit nasira ang pamilya namin. Kahit man lang ba alang-alang sa mga bata? Hindi mo na ba talaga mabibigyan ng pagkakataon yung asawa mo? Hindi ko na nga po siya asawa. Hindi na asawa ang turing ko sa kanya. At hindi rin po yung sagot sa tanong niyo. Kasi may iba ka na, ganun ba? Nay naman! Paano niyo po nasabi yan? Kakaiba yung ngiti mo dyan sa cellphone mo Pagkalapad-lapad na kulang na lang mapunit yung pisngi mo. Tapos kinikilig ka pa, nakala mo dalaga ka pa. Ano naman pong masama kung ngumiti ako sa kakiligin? Pangdalaga lang po ba yun? Oo, kaya dapat umasal ka ng naaayon sa edad mo. Nay naman bakit ba hindi na lang kayo maging masaya para sa akin? Sakaling nga meron na akong iba. Paano ako magiging masaya? Kakahiwalay niyo pa lang ng asawa mo tapos may iba ka na kagad. Ano na lang isipin ng mga tao, ha? Nanangaliwa ka? Hay, Imelda naman. Pambihira. Pati ba naman yung iisipin ng iba, problema niyo pa marami na nga tayong problema. Huwag mo akong sagutin ng ganyan. Ang akin lang, umayos ka nga. Baka nakakalimutan mo di ka na dalaga. May mga anak ka na. Ngayon, kung ayaw mo na sa asawa mo, huwag ka naman munang maghanap ng iba. Intindihin mo muna yung mga anak mo kasi kailangan ka nila. Kita mo yung panganay mo? Laging hinahanap sa akin yung daddy nila. Hindi ko naman masagot ng derechahan at sabihin hiwalay na kayong mag-asawa kasi paano ka naman sasabihin yon? Sige nga. Inuunti-unti ko naman pong ipaliwanag sa mga anak ko yung sitwasyon. Pero bigyan niyo pa po ako ng time, Nay. Salamat po kasi na-appreciate ko yung pagtingin-tingin niyo sa mga anak ko. Kailangan naman pabayaan ko yung mga bata, apo ko rin sila.
Ayun na nga, Nay. Thank you po talaga kasi nandyan kayo. Ay, walang anuman. Pero ayus-ayusin mo nga yung buhay mo. Tigilan mo yung kaka-cellphone mo at tumabas ka doon para makipagbanding sa pamilya mo. Kahit hiwalay na kayong mag-asawa, kailangan pa rin maramdaman ng mga anak nyo na meron silang mga magulang. Sige po, Nay. Lalabas na po. Mama El, hiwalay na kami ng ex-husband ko. Ako po ang nawala ng gana kasi wala na siyang panahon sa amin ng mga anak niya. Bank manager ang dati kong asawa at katulad ko ay subsub din siya sa trabaho. Kaya lang, nasobrahan naman siya dahil halos doon na siya tumira sa opisina nila. Kahit weekend o holiday ay inuuwi pa niya sa bahay ang mga trabaho niya. Siyempre, babae po ako. May pangangailangan ako sa asawa ko pero hindi niya maibigay dahil lang sa pagod at wala siyang gana. Noong una po ay pinagpapasensyahan ko siya at inuunawa. Pero habang tumatagal, ay unti-unti na ako nawala ng pagmamahal sa kanya. Ganun pala yon. Kapag ikaw na yung laging umiintindihan, darating ang punto na magsasawa ka na lang at mapapagod. Kaya sinabi ko sa kanya na gusto ko nang makipaghiwalay. Tutol po siya doon at sinabi niyang ayusin daw namin ang relasyon namin dahil nga kasal kami. Pero ako na rin po yung kusang umayaw, Mama El. Ang totoo, meron na po ako nagugustuhan sa opisina namin. At yun ay ang katrabaho kong si Darwin na mas bata sa akin ng 10 taon. Ako ang nag-interview sa kanya noong nag-a-apply siya sa opisina namin bilang accounting assistant. 4 na taon pa lamang siya sa trabaho pero kinakitaan na agad siya ng mga big boss. Nangangking galing sa ginagawa niya kaya naman hindi po katakataka na paborito siya at na-promote pa. Ako ang nag-asikaso ng promotion at evaluation ni Darwin at alam ko po sa puso ko na deserving siya kasi masipag naman siya na empleyado. At bukod pa ron, mabait din siya at gwapo. Hindi ko na lang po namalayan na pasimple na pala akong kinikilig kapag nginingitian niya ako o di kaya ay binabate sa tuwing nagkakasalubong kami sa hallway. At Mama El, pakiramdam ko po noon ay bumalik ako sa pagiging dalaga. Sarap naman itong carbonara mo, Ma'am. Mukhang mapaparami kain ko Baka maubos ko na to. Okay lang naman na ubusin mo kasi para sa'yo talaga yan. Talaga? Ang swerte ko naman. Alam niyo bang paborito ko to? Hindi, ngayon ko lang nalaman. Sakto pala kasi specialty ko yan at yan talagang niluto ko ngayong birthday mo. Paano niyo po nalaman na birthday ko? Tinatanong pa ba yun? Siyempre, nasa HR ako, kaya malalaman ko talaga. Ay, oo nga pala. Kamuntik ko nang makalimutan. Bakit? Hindi mo ba pinagsasabi na birthday mo ngayon? Hindi Di kasi ako sanay na binabati. Hindi ko alam yung isasagot. Kahit pagpapasalamat kasi, parang ang awkward. Eh di hindi pala kita pwedeng batiin ngayon kasi hindi ka sanay. Hala, pwede nyo naman akong batiin. Pero wag nyo lang isisigaw. Mapagbiro ka rin pala, no? Pero ayun nga, gusto ko lang sabihin na happy birthday, Darwin. Thank you, Ma'am. Yung totoo, kayo pa lang talaga yung bumati sa akin. Hindi ka pa binati ng family mo? Hindi pa Busy siguro sila o nakalimutan nila. Pero ayos lang naman sa akin. Kasi kaunti lang naman nakakaalam ng birthday ko. Kasama na po kayo doon. Thank you ulit sa greetings, Ma'am. Saka rito sa pa-carbonara. Grabe, ang sarap talaga. Walang anuman. Actually, hindi lang naman yan yung kaya kong lutuin Marami pang iba. Gusto mo ba dalhan kita bukas? Ayos lang po ba? Kasi nahihiya ako.
Bakit ka naman mahihiya? Ako yung nag-alok. Tsaka oo, ayos lang. Hindi kasi ako bumibili ng pagkain sa labas dahil kaya ko naman magluto para sa sarili ko. Madalas may sobra naman kaya dadalhan na lang kita. Makakatipid ka pa sa pagbili-bili ng ulam sa labas. Nakikita kasi kita na dumadaan doon sa may karinderya bago mag-time in. Hindi naman sa sinisiraan ko yung negosyo nila pero nakabili na ako ron at ilang beses nang sumakit yung tiyan ko. Pero matagal na yun. Doon ako nag-decide na ako na lang magluluto ng baon ko. Ikaw ba? Hindi ka pa naman sinasakitan ng tiyan? Hindi pa naman. Mabuti kung ganon, pero dadalan pa rin kita ng ulam. At pang merienda na rin. Pero nakakahiya pa rin kasi. Kasi hindi naman tayo close. Hindi naman sa ganon. Thankful naman ako kasi may isang tao na nagmamalasakit sa akin. Pero ayun lang talaga. Parang kailangan may gawin akong kapalit ng pagiging mabait niyo sa akin. Hindi naman ako humihingi ng kapalit kaya wala kang kailangan gawin. Ay, meron pala. Ano yun? Tanggapin mo, tsaka kainin yung mga pagkain na ibibigay ko. Para hindi ako magtampo. Yun lang pala. Siyempre walang masasayang sa mga pagkain ibibigay mo. Lalo na lahat masasarap. Actually, ako rin masarap. Ha? May sinabi ka ba? Sabi ko, ubusin mo na yan. Tapos anong gusto mong lutuin ko bukas? Baka kasi may request ka. Naku, wala naman akong request. Bahala na kayo kung ano yung dadalhin nyo. O sige, ano na lang yung paborito mong ulam? Marami. Mama El, ewan ko po ba pero pakiramdam ko talaga ay bumalik ako sa pagkadalaga tuwing kausap ko si Darwin. Hindi niya kasi pinaparamdam sa akin na mas matanda ako sa kanya. Kumbaga, para lang kaming magkaedad kaya naman hindi ako naiilang sa kanya. At simula nga po noon ay napadas na yung pagdadala ko ng paborito niyang carbonara. Sinasamahan ko pa ng garlic bread at fried chicken. Minsan naman ay mga paborito ng ulam gaya ng adobo, afritada at minudo ang dinadala ko sa kanya. Natutuwa po kasi ako na panoorin siya habang kumakain at sarap na sarap sa mga niluluto ko. At doon na nga po kami lalong naging malapit sa isa't isa ni Darwin. Umabot na rin kami sa point na nagte-text and call na kami sa gabi. Dahil wala naman kaming time makapagkwentuhan ng matagal sa trabaho, maliban na lang kung lunch break. Masasabi ko po na dun ko siya lalong nakilala. Naalaman ko na solo living pala siya at nagrerenta ng isang apartment sa 15th Avenue. Humanga rin po ako sa kanya, Mama El, kasi sinusuportahan niya ang pag-aaral ng dalawa niyang kapatid na nasa high school at college. At hindi nagtagal, ay nagkapalagayang loob na nga kami ni Darwin. At mas lalo pang naging malalim ang aming pagkakaibigan. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Mama El, sa loob po ng 2 linggong pag-uusap namin ni Darwin ay nahulog na ako sa kanya. Sigurado ako na gusto ko na siya kahit nga magpakasal pa kami. Binaliwala ko po yung kasal namin ng asawa ko at itinuloy ang nararamdaman ko para sa katrabaho ko. At hindi nga nagtagal ay umamin si Darwin na mahal niya ako. Kaya naman sobrang saya ko po ng araw na yon. Laging kami po pero walang nakakaalam. Ayaw kasi namin na pagchismisan kaya minabuti naming isikreto na lamang muna ang relasyon namin. Bagamat marami na rin talaga sa mga katrabaho namin ang nakakapansin ng closeness namin at napansin din nila na hindi na ako tinatawag na ma'am ni Darwin. Pero wala naman pong makapagbigay ng opinyon dahil wala rin naman kaming kinukumpirma. Masaya naman po kami ni Darwin kahit kami lang muna ang nakakaalam ng aming relasyon. At kapag wala kami sa trabaho ay nagagawa na namin ang mga gusto namin gawin.
Inuuwi na rin ako ni Darwin sa apartment niya. At sa unang gabi pa nga lang na naging kami, ay may nangyari po sa amin. Namiss ko talaga yung pakiramdam na may humahalik at humayakap sa akin. Kaya masasabi ko po na na-enjoy namin ng husto ang gabing yun. Mamaya sa katunayan nga po ay nakailang rounds pa nga kami. At tuluyan na nga akong nawalan ng pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Lalo na ng pamilya ko sakaling malaman nila na may karelasyon akong mas bata sa akin. Total alam naman nilang hiwalay na kami ng asawa ko kaya naman may karapatan na akong makipagrelasyon sa iba. At sa loob nga po ng isang linggo na pagiging magkasintahan namin ni Darwin, ay marami kaming pinagkasundo ang mga bagay-bagay. At isa na nga doon ay ang paglipat ko sa apartment niya para magsama na kaming dalawa. Hoy, Imelda! Nasisiraan ka na ba ng ulong babae ka? Kahit na ano pang sabihin nyo, Nay, hindi na po magbabago ang desisyon ko. Excuse po, kukunin ko pa yung ibang gamit ko dyan sa cabinet. Nakaharang po kayo. Abay, sira ulo pala talaga to eh! Aray ko naman, Nay! Bakit po kayo namalo? Sigurado ka naman talagang iiwanan mo yung mga anak mo para makisama sa lalaking mas bata sa'yo ng 10 taon? Sigurado na po ako na gusto kong tumira kasama si Darwin. Tsaka wala naman pong problema kung mas bata sa akin si Darwin ng 10 taon. Nagmamahalan po kami, Nay. Sana po maintindihan niyo yun. Kahit anong paliwanag mo, hindi ko kayang intindihin yung katwiran mo. Eh dito lang naman kayo nagkakilala, di ba? Matagal na kami magkakilala ni Darwin pero ngayon lang kami naging close. Hindi naman namin kasalanan kung nagkagustuhan kami at ngayon gusto na naming magsama sa iisang bubong. Nagmamahalan kami, Nay. Huwag niyo naman pong ipagkait sa akin yung karapatan kong mahalin at magmahal ulit. Wala akong pinagkakait sa'yo, Imelda. Hindi lang ako makapaniwala na iiwanan mong mga anak mo para lang sa lalaking yon. Hindi ko naman po tatalikuran ng pagiging nanay ko sa mga anak ko kaya wag na po kayong mag-alala. Magsusustento pa rin ako. Pati kayo, bibigyan ko ng pera para sa pag-aalaga ng mga apo nyo. Dadalawin ko rin po kayo rito tuwing Sabado at Linggo. Wala pong magbabago sa atin, Nay. Ano ba yung pinagsasasabi mo? Paano walang magbabago aalis ka nga? Saka lagi kang hinahanap ng bunso mo tuwing gabi. Na kaya po sa'yo yon pag matutulog na kayo tapos biglang iiwanan mo lang? Anong klaseng pag-iisip ba yan, ha? Hindi kita pinalaki para maging pabayang ina. Hindi po ba kayo nakikinig? Hindi ko naman po pababayaan yung mga anak ko. Ako pa rin yung mami nila, Nay. Kaya wag nga kayong OA dyan. Excuse me na nga po, kukunin ko po yung damit ko, sabi. Ay, ewan ko sa'yong babae ka. Ang tanda-tanda mo na pero parang di ka nag-iisip. Una, nakipaghiwalay ka dun sa asawa mo tapos ngayon, sasama ka naman sa lalaking mas bata sa'yo? Mahiya ka naman! Wala po kaming ginagawang masama kaya bakit kami mahihiya? Single si Darwin, hiwalay na kami ng asawa ko. Hindi na nga kami nagsasama sa iisang bubong. Ngayon kung iniisip niyo yung sasabihin ng iba, problema niyo na po yun, Nay. Masyado kasi kayong affected sa opinyon ng ibang tao. Bakit niyo ko gayahin? Walang pakialam sa sasabihin ng iba. Kaya ganyan ka mag-isip eh. Wala kang takot kasi sarili mo lang iniisip mo. Kung yan ang paniniwala niyo, wala na ako magagawa. Basta sinasabi ko sa inyo, wala kaming ginagawang masama ni Darwin. Nagmamahalan lang kami. Ni wala nga kaming inaapakang tao kaya huwag kayong magalit sa amin ng ganyan. Marami nga dyan, kabit. At pabayang magulang sa mga anak nila. Doon kayo sa kanila magalit. Hay, ewan ko sa'yo. Sana hindi mo pagsisihan yung desisyon mo. Matanda na po ako. Alam ko na yung ginagawa ko. At kapag nakapagdesisyon na ako, wala na pong atrasan yon. Kilala niyo naman ako. Siguradong sigurado po ako. Kahit kailan talaga napakatigas ng ulo mong babae ka. Nanay mo ako pero hindi ako manalo-nalo sa'yo. Sorry, Nay. Nagpalaki kasi kayo ng anak na palaban. Pinagsasasabi mo dyan. Palaban? Eh pati ako nilalabanan mo? Ay, yan naman po yung hindi totoo, Nay. Hindi raw. Eh kita mo nga kung sagot-sagutin mo ako, akala mo di ka nang galing sa matris ko. Sumasakit ulo ko sa'yo.
kahit na ano pang sabihin ng nanay ko ay hindi na po niya mababago ang desisyon ko, Mama El. Ang desisyon ko na tumira kasama si Darwin. Aaminin ko po na naging bingi ako sa pangaral niya at mas lalong hindi ko pinansin na ang iyak at tampo niya sa akin at ng mga anak ko matapos na sabihin ko sa kanila na iiwan ko muna sila sa lola nila. Hindi ko naman po kakalimutan ng pagiging nanay ko sa kanila pero may mga pangailangan din naman ako na hindi nila kayang ibigay. Mas lalo na ng tatay nila. At nung nahanap ko na nga po yung kay Darwin ay hindi ko na palalagpasin pa. Kaya itinuloy ko pa rin ang pagtira kasama si Darwin sa apartment niya at nagsimula kami ng bagong buhay na magkasama. Mama El, galit na galit sa akin ang dati kong asawa nang malaman niyang may kinakasama na ako. Pero wala rin naman na nagawa ang galit niyang yon kasi desidido na po ako na ayoko na makipagbalikan pa sa kanya. Sinabihan ko pa nga siya na kung gusto niyang humanap ng iba para patas kami ay gawin niya. Kasi hindi ko naman siya pipigilan pero alam ko na mas mahal niya ang trabaho niya kaya dapat nung una pa lamang ay yun ang pinakasalan niya. Sa huli po ay napagkasunduan naming magsusustento na lamang siya sa anak namin. At hindi ko pa rin naman siya tinatanggalan ng karapatan sa mga bata. Pwede pa rin siyang makipagkita sa mga anak ko at hiramin para ilabas. Pero dapat ay magpapaalam pa rin sa akin at iuuwi pa rin sa nanay ko. Mabilis nga po na lumipas ang 4 na buwan ng pagiging magkasintahan at live-in partner namin ni Darwin. Masasabi ko po na totoo yung doon mo palang mas makikilala ang isang tao kapag nagsama na kayo sa isang bubong. Simula kasi nung magkasama na kami na tumira ay nakita ko ang iba pa niyang ugali. Mama Ella, makalat po siya sa bahay at mahilig siyang mag-online games. Tapos mainitin din ang kanyang ulo kapag lumalabas kami kaya ayoko na siyang kasama kahit sa simpleng pag-grocery lamang. Pero inisip ko na lamang noon na wala namang taong ipinanganak na perpekto. Na kahit ako ay may kapintasan din naman. At tinanggap yun ni Darwin kaya ano ba naman yung tanggapin ko rin yung kanya. Kaya lang, parang sumosobra na siya noong napansin ko ang pagiging babaero niya kahit na kami pa. Sexy naman ito. Teka, pusuan ko nga. Sinong pupusuan mo dyan? Ano ka ba naman, Imelda? Bakit nanggugulat ka? At bakit ka nagulat? Malamang, wala ka naman dyan kanina. Di ba sabi mo maglilinis ka ng banyo? Oo nga, katatapos ko lang. Kita mo naman tong damit ko, di ba? Basang-basa ng pawis. Pagod na pagod ako doon tapos ikaw pa relax ka lang dito sa sofa. Sobra ka naman. Kauupo ko lang kaya. At anong ginawa mo? Hinango ko yung mga sinampay natin dun sa labas. Ayan oh, nakatambak pa nga sa tabi ko kasi tutupiin ko. O bakit mas inuna mo pa yung pagse-cellphone mo at pagpuso sa kung sino-sino bago magtupi? Alam mo namang hindi ako maayos magtupi ng damit. Baka ending yan, ulitin mo lang mga tinupi ko. Doble trabaho pa. Saka grabe ka naman makapagsalita. Wala kaya akong pinupusuan na kung sino-sino. Wala raw. Nakikita ko kaya yung mga babae na pinupusuan mo sa Facebook. Paano mo nakikita? Paano ko nakikita? Makikita ko talaga kasi nakapublic yung mga picture ng mga babaeng yun. Tapos nagugulat na lang ako nakapuso ka na ron. Wala naman sigurong masama na humanga. Wala nga masama pero sana naisip mo ko. Saan ba papunta yung usapan na to? Di saan pa ba? Sa dapat nating tumbukin. Hindi mo na naisip ko anong mararamdaman ko? Siguro nga baka nag-uusap na kayo ng mga babaeng yun sa private message nang hindi ko nalalaman eh. Aminin mo na! Hoy Imelda, wala akong ginagawang masama ah. Wala akong kausap na kung sino. Talaga lang ah.
Kung ayaw mong maniwala, edi wag. Hindi kita pinipilit. Pero sinasabi ko sa'yo na malinis ang konsensya ko. Saka paano ko yung gagawin? Isyota kita. Hindi ako ganun kagago. Dapat lang kasi ayoko sa lahat yung niloloko ko. Tsaka wag mo na rin subukan magloko. Kasi kahit anong tago mo ay malalaman ko pa rin yan. Kilala mo naman ako, Darwin. Tinatakot mo ba ako? Hindi, pero sinasabi ko lang yung totoo. Tinatakot mo ako eh. Akala mo siguro matatakot mo ako. Pwes mali ka. Baka nakakalimutan mo na ako pa rin ang lalaki sa relasyon na to. Hindi ko nakakalimutan pero ipapaalala ko lang sa'yo na wag mo akong susubukan. Alam mo, gutom lang yan. Nagmerienda naman tayo kanina. Bakit ganyan ka umasta? Para kang baliw. Baliw na akong baliw! Pero masisisi mo ba ako kung bakit ako nagkakaganito? Eh bakit ka nga kasi nagkakaganyan? Tinatanong mo pa talaga? Siyempre! Natatakot ako na baka ipagpalit mo lang ako basta-basta. At bakit ko naman gagawin yun? Sige nga. Hindi ko rin alam. Oh, kita mo na? Praning ka lang. Dinamay mo pa ako sa kapraningan mo. Ewan ko sa'yo. O, saan ka pupunta? Diyan sa labas, magyoyosi. Nakakapikon ka eh. Mabuti pa, tupiin mo na yung damit natin. Tapos magluto ka na rin ng hapunan natin. Gusto ko pagkaubos ng yosi ko, kakain na tayo ah. Sobra ka na talaga. Ano palagay mo sa akin? Katulong mo? Bakit, may angal ka? Wala! Yun naman pala eh. Parang ewan. Mama El, ang sama po ng loob ko kay Darwin dahil sa mga sinabi niya. Ni hindi man lamang siya nagpreno ng bibig para bang wala kaming pinagsamahan kung makapagsalita siya sa akin ng ganun. Masama na po ba nasawayin siya lalo na kung nakikita ko yung ginagawa niyang mali. Hindi ko intensyon na maramdaman niyang ginagamit ko lang yung pagiging mas matanda ko sa kanya pero syempre, babae ako at nagsiselos din. Kaya nga nung gabing yon ay magkatalikod kaming natulog ni Darwin at kinabukasan ay umuwi ako sa amin dahil Sabado naman at wala kaming pasok. Nagsabi ako kay Darwin na sa bahay ako ng nanay ko matutulog pero sining niya lang ang chat ko. At dun po mas lalong sumama ang loob ko sa kanya, Mama Ed. Ang totoo kasi, may takot sa puso ko na baka ipagpalit ako ni Darwin sa iba kaya nga, o na kaya mas matanda na ako at meron ng mga anak. Kahit na sinabi niya noon na handa siyang tanggapin ang mga anak ko sa dati kong asawa ay ayaw naman niyang patirahin ang mga bata kasama namin. Katwiran niya, sanay kasi siya na mag-isa at baka mahirapan siyang mag-adjust kapag bigla kaming tumira kasama siya. Naiintindihan ko naman po yun at ayaw ko naman na mangyari yon kaya ako na lang ang nakisama sa kanya. Pero habang tumatagal, ay nabibigyan ng puwang sa puso ko ang kaba na baka magsawa siya sa relasyon namin at ipagpalit niya ako sa iba. Yung mas bata sa akin at walang sabit na kagaya ko. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Mama El, sabi nga po ng nanay ko kapag di ukol ay hindi bubukol. Ibig sabihin, kahit anong pilit mo kung hindi para sa'yo ang isang bagay ay hinding-hindi ito mapapasayo. At nangyari yon nang magtuloy-tuloy ang lamat sa relasyon namin ni Darwin. Simula po kasi nang kumprontahin ko siya tungkol sa pagiging babaero niya ay nanlamig na siya sa akin. At kahit anong suyo ko o luto ko ng paborito niyang pagkain gaya ng carbonara ay hindi ko na talaga makuha ang loob ni Darwin. Muli pong nagbalik ang matinding takot at pag-aalala sa dibdib ko na baka mawala sa akin si Darwin. Ang hirap lang kasi na kung kailan mahal na mahal ko na siya, ay saka naman biglang nagkaganoon ang relasyon namin.
Sa pagkakaalam ko po ay wala akong ginagawang hindi niya gusto. Pinagsisilbihan ko siya, pinagluluto, pinaglilinis ng apartment. At kalahati ng sweldo ko ay binibigay ko sa kanya para may maipadala siya sa pamilya niya. Minsan kasi ay nagrereklamo siya sa akin na hindi niya ma-enjoy ang sweldo niya kasi nauubos lang daw sa pagpapadala. Kaya sabi ko, ako na ang bahala sa bagay na yon. At dahil mas malaki naman ang sweldo ko sa kanya at ako na rin ang nagbayad ng upa sa apartment at bills sa tubig at kuryente. Share naman kami sa pagkain pero mas malaki po ang ambag ko. Bukod doon, ay binibilhan ko rin siya ng mga mamahaling regalo gaya na lamang ng pangarap niyang sapatos at relo. Pero kahit ibigay mo na pala ang lahat sa isang tao, ay hindi pa rin po yun magiging sapat kapag nawala na ang pagmamahal niya para sa'yo. At napatunayan ko yun nang isang umaga ay may ipinagtapat sa akin si Darwin. Bakit parang hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? Wala akong gana eh. May sakit ka ba? Wala. Kumain ka na kasi papasok pa tayo. Baka mamaya malate tayo, sayang naman yung goal nating perfect attendance for this month. Imelda, may sasabihin pala ako. Mamaya na, kumakain pa ako. Baka mawalan ako ng gana pag sinabi mo. Pero kailangan mo nang malaman. Bakit ka ba sumisigaw? Nasa harap tayo ng pagkain, oh. Ikaw kasi, masyado kang ewan. Ako na naman. Lagi na lang kasalanan ko. Parang wala na akong ginawang tama, ah. Pwede ba? Huwag mo na nga ibahin yung usapan. Mamaya, sana naman tayo mapunta eh. May gusto lang akong sabihin na dapat matagal ko nang sinabi. Sige, ano ba yon? Sabihin mo na nga. Maghiwalay na tayo. Ha? Sabi ko, maghiwalay na tayo. Joke ba yan? Kasi kung oo, pues hindi nakakatawa. Pwede ba tigilan mo nga ako umagang-umaga? Mukha ba ako nagbibiro? Aba, malay ko sa'yo kung anong trip mo. Wala akong trip. Hindi rin ako nagbibiro. Seryoso ako na gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Pero bakit? Kasi ayoko na. Narealize ko na hindi ko pala kayang makisama sa'yo. Kasi masyado kang nakakasakal. Anong ginawa ko para masakal ka? Marami. Bantay sarado mo lahat ng ginagawa ko rito. Gusto mo lagi kitang tinutulungan sa mga paglilinis. Kita mo ang pagod yung tao. Pagod din naman ako pero kailangan may maghugas ng mga pinggan, magsaing, magluto ng ulam para may kainin tayo. Bakit kasi kailangan pa magluto? Pwede naman tayong umorder o bumili sa labas ng luto na. Dami mong alam eh. Saka dagdag hugasin lang yun. Gusto mo pa ako yung maghugas ng mga pinaglutuan mo. Bakit bibili sa labas kung mas masarap pa sa mga luto nila yung luto ko? Tsaka nakikipaghiwalay ka ba kasi ayaw mo maghugas ng mga pinggan? Hindi lang naman yun. Marami pang iba. Diba? Sabi ko nga sa'yo nakakasakal ka. Ay, di sige. Sabihin mo, ano ba yung ibang yun? Ayoko rin sa ugali mo yung lagi mong binabantayan yung Facebook ko. Lagi mong sinisita yung mga nilalike at pinumpusuan ko kahit di naman dapat. Paanong hindi sisitahin? Puro mga sexy na babae yung nilalike at pinupusuan mo. Tapos nakikita pa kita nag-comment ng kung ano-ano. Masama bang magandaan sa kanila? Maganda naman talaga sila. Siguro insecure ka sa kanila kaya ganyan ka mag-react, no? Anong sinabi mo? Sabi ko, insecure ka kasi di hamak na mas maganda sila at mas sexy kaysa sa'yo. Bakit ka nananampal? Tinatanong mo pa talaga para kang baliw dyan. Kabaliwan na ba yung pagsasabi ng totoo? Di ba natatakot ka na baka ipagpalit kita sa kanila? Kasi nga insecure ka sa kanila. Tumigil ka na! Nakakasakit ka na, Darwin! Kapal naman ang mukha mong sabihin sa akin yung mga bagay na yan. Akala mo kung sino ka! Kaya nga tapusin na natin to. Ayoko na sa'yo. Hindi na kita mahal. Kung makapagsalita ka parang wala tayong pinagsamahan, ha? Ganun na lang ba kadali sa'yo na itapon yung relasyon natin? Huwag ka nang maraming sinasabi. Saka minahal naman kita. Pero ngayon nagpapakatotoo lang ako. Gusto ko nang makawala sa'yo at sa relasyon natin.
Kaya kung pwede lang, tapusin na natin to. Ayoko na, Imelda. Please lang, intindihin mo sana. Mama El, nung una po ay gusto kong sampalin ang sarili ko para magising ako sakaling nananaginip man ako. Pero alam ko na kahit gawin ko yon ay hindi na magbabago ang katotohanan na gusto na akong hiwalayan ni Darwin. Ang sakit-sakit. Kasi ayoko pa siyang pakawalan. Kaya nga pinakausapan ko pa siya pero ayaw na niya talaga. Inisip ko pong mabuti kung saan ako nagkulang o sumobra ba yung pagmamahal ko sa kanya. Na dahilan para iwanan niya ako. Pero sa huli, wala rin naman akong nakuhang sagot. Umiyak po ako ng umiyak ng araw na yon at hindi na nga ako nakapasok. Pero bilib pa rin ako kay Darwin. Kasi kung umasta siya ay parang walang nangyari. Pumasok pa rin po siya sa trabaho ng araw na yon at bago siya umalis, ay sinabi niya na sana daw nakapag-impake na ako ng mga gamit at damit ko. Sobrang sama po ng loob ko sa kanya dahil wala siyang utang na loob. Oo, apartment nga niya yon pero ako ang nagbayad ng renta ng mga nakaraang buwan. Totoong napaka-unfair, Mama Ed. Pero sa huli po ay napagod na lang akong makipagtalo sa kanya at masakit na rin ang mga mata ko kaiiyak. Alam ko na kahit lumuha pa ako ng dugo o lumuhod sa kanya ay hindi ko na mababago ang desisyon niya. Kaya nga po kinahapunan ay inayos ko na ang mga gamit at damit ko at saka umalis ng apartment ni Darwin. Umuwi ako sa bahay ng nanay ko at gulat na gulat siya pagdating ko doon. Doon ko na nga po pinaliwanag sa kanya ang nangyari. Na kahit gustuhin ko man na sermonan ng nanay ko, isinintabi niya yung inis niya sa akin dahil mas lamang daw ang galit niya kay Darwin. At sa katunayan, gusto niya itong sugurin sa opisina pero ako ang umawat sa kanya. Marami po akong pinagsisihan ng araw na yon, Mama El. At una na ron ay yung bakit nagawa kong iwanan ng mga anak ko para sumama sa lalaking sa huli ay itataboy din lang naman pala ako. Siguro ganun po talaga kapag bulag sa pag-ibig ang tao. Pero hindi naman mali ang magmahal. Maling tao lang talaga yung minahal ko. At napatunayan ko yon nang pagkaraan lamang ng 1 linggo matapos ang paghihiwalay namin ni Darwin ay sila na agad ng bagong pasok naming empleyado. Naka-department pa ni Darwin. Nay? Paano niya nagawa sa akin yun? Ikaw na yung may sabi, makapalang mukha niya. 1 linggo pa lang kaming hiwalay pero nakahanap na siya ng iba? Ganun ba ako kadaling palitan? Sabihin niyo nga, Nay, para malaman ko. Siyempre hindi. Siraulo lang talaga yung lalaki na yon. Masyadong malandi. Alam mo, tingin ko kaya yun nakipaghiwalay sa'yo kasi may iba na yung pinopormahan. O tapos, ayan, may bago na agad girlfriend. Hindi ko lang po matanggap kasi minahal ko siya. Hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin siya. Pero bakit parang andali naman niyang kalimutan yung pinagsamahan namin? Ay, nak, kung ako sa'yo, hayaan mo na lang sila. Kung doon sila masaya, di bahala sila. Buti nga yung ngayon palang nalaman mo na yung tunay na kulay ng lalaking yon. Halata naman na ginamit ka lang niya at pinerahan. Kilala niyo ako. Mabait akong tao. Mapagbigay ako at kahit kailan hindi ako nagbilang. Ang gusto ko lang naman ay mahalin niya ako. Maging tapat siya sa relasyon namin at i-assure niya ako.
Pero hindi po yun ang ginawa niya, Nay. Tapos ngayon parang napakawalang respeto niya kasi may iba na agad siya. Hindi mo naman mapipigilan yung lalaking yun na humanap ng iba eh. Kasi kung totoong mahal ka niya, di niya yung gagawin sa'yo. Saka may mali ka rin kasi masyado mong binigay sa kanya ang lahat. Biruin mo, sinagot mo pagbabayad ng apartment niya, pati pagpapadala sa pamilya niya dun sa Iloilo ka mo. Tapos dami mo ring biniling mamahaling gamit sa kanya, pero hindi ka pa rin niya pinahalagahan. Kung hindi ba naman talaga makapalang mukha nun at malandi? Hindi ko na po naisip yung mga bagay na yon kasi nga mahal ko siya. Opo, mali rin ako kasi akala ko pag binigay ko sa kanya yung mga bagay na gusto niya, pag naging mas mabait at maunawain ako, hindi niya ako iiwan. Pero lahat ng yun wala rin palang kasiguraduhan. Iniwan niya pa rin ako at pinagpalit sa iba. Yung mas bata at mas sexy sa akin. Sabi niya hindi raw siya ganong klaseng lalaki, pero tingnan mo naman ngayon yung ginawa niya sa akin. Bakit? Maganda naman ako ah. Sexy rin naman ako, di ba, Nay? Oo naman. Kaya nga wag mong hayaan na mabaliw ka lang ng dahil sa Darwin na yon. Ano, sila lang masaya tapos ikaw luhaan dyan? Aba hindi kita pinanganak sa mundo at pinalaki para maging talunan. Pero hindi ko pa po kaya lalo na pag nakikita ko sila naglalandian sa opisina namin. Nasasaktan po ako. Naiinggit po ako sa kanila, Nay. Ako sana yung babaeng kasama niya at hindi iba. Hindi mo nga pwedeng pilitin yung tao kung ayaw na niya sa'yo. Kailangan mo na lang tanggapin yon, tapos mag-move on ka na. Tungkol naman dyan sa sinasabi mong di mo sila kayang nakikitang naglalandian sa opisina nyo, aba, edi memohan mo. Di ba bawal magharutan kapag oras ng trabaho? Kapag nakita mo, pagawan mo agad ang incident report. Ano pat HR manager ka kung di mo gagamitin yung posisyon mo? Nay naman eh. Alam niyo namang hindi ako ganong klaseng tao. Ay kahit na, makaganti ka man lamang sa kanila. What if mag-resign na lang po kaya ako? Ano? Gaga ka ba? Siguro nga po kasi ang sakit-sakit po talaga. Parang binipiyak yung puso ko. Hindi po ako makahinga tapos parang naduduwal ako. Naduduwal ka? Baka naman buntis ka, ha? Nay naman eh. Hindi po ako buntis. Siguraduhin mo lang, kasi ayoko magkaapo sa tukmul na yon. Pero naisip ko, sana nabuntis na lang niya ako para wala na siyang rasong hiwalayan ako. Abay, gaga ka nga talaga. Gaga na po kung gaga pero mahal ko nga po kasi, Nay. Kahit mahalin mo pa ng todo-todo yung lalaking yan, pag di siya marunong makontento sa'yo, panigurado, kahit may anak na kayo, hahanap pa rin niya ng iba. Kaya pwede ba, wag mo nang pangarapin na mabuntis ka niya? Sorry na po. Huwag na kayong manggigil. Sa'yo ako mas ang gigigil eh. Umayos-ayos ka nga, Imelda. Naturingan kang graduate ng college at HR manager pero kung umasal ka, daig mo pa yung alagaing bata. Umakto ka nga sa edad mo, lintik ka. Mama El, tama po ang sinabi ni nanay na para akong batang umasta ng mga panahong yon. Pero nasaktan na ako eh. Pag nasaktan tayo, kahit matanda na tayo, iiyak pa rin tayo. Iisipin din natin na katapusan na ng mundo. Tapos, hindi rin tayo makakapag-isip na maayos at magiging padalos-dalos sa mga desisyon natin. Mabuti na lamang po dahil kahit gigil na sa akin ng nanay ko ay hindi pa rin niya ako sinukuan. Paulit-ulit niya pa rin pinapakinggan ng mga rants ko tungkol kay Darwin at sa bago nitong girlfriend. Tawagin niyo na po akong bitter pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakaka-move on sa breakup namin. May punto na naiisip ko na baka karma ko yun nangyari kasi iniwan ko noon na ang mga anak ko dahil sa kanya. Tapos ako naman yung iniwan niya kasi may iba na siya. Pero nagsisisi naman ako sa ginawa kong yun, Mama El. Masyado lang ako na daig ng aking emosyon kaya hindi ko po natimbang ang mga bagay-bagay. Kaya nga kahit masakit pa rin na makita sila sa opisina na masaya at parang walang nasasaktang iba ay binaliwala ko lang po yung feelings na yun.
Sinanay ko na lang ang sarili ko hanggang sa mamanhid ako at tuluyan ng walang maramdaman. Hindi ko po alam kung tama pa yung paraan kung makakatulong ba ito para sa akin para makausad. Pero kung may iba pa naman pong maipapayo ang mga kabarangay natin, ay maa-appreciate ko po ito. Mama El, gusto ko na po kasing mag-heal at makapag-move on ng tuluyan. At sana po ay matulungan ako ng mga kabarangay natin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at umaasa po ako na sana ay mapiling yung i-air ito sa radyo. Palagi po ako nakikinig sa inyong programa at number 1 pa rin po kayo sa puso ko. God bless po at more power sa inyong istasyon. Muli, ako po ang inyong forever na kapuso at kabarangay, Imelda. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Barangay LS 91.1 forever. May babalik pang kahapon. Mga kabarangay, hindi natin mapipilit ang isang tao kung ayaw nila sa atin. Ang dapat at ang magagawa na lang natin ay pakawalan sila at tanggapin ang desisyon nila kahit na masakit ito para sa atin. Naniniwala po ako na kahit gaano pa katagal ay darating at darating pa rin yung paghilom sa mga puso natin at makakausa din tayo ng hindi na tayo nasasaktan pa. Hindi madali ang magmahal kahit kailan hindi naging madali ang pagmamahal talaga. Pero may kaakibat kasi na responsibilidad ang pag-ibig. Kagaya na lamang ng kwento ng ating letter sender na si Imelda ngayong araw. Kaya nga kung meron tayong maipapayo sa kanya tungkol sa pag-move on, ay payuhan natin siya mga kabarangay. At para kay Imelda, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong story. At sana talaga dumating yung araw na mag-heal or maka-move on ka na. Diba? The world is healing. Sana'y kasama ka doon sa mga mag-heal sa mundong ibabaw. Pero medyo nainis lang din talaga ako kay Imelda mga kabarangay. Aminin at aminin nyo. If this happens parang, let's say, 2 years ago or 3 years ago, by that time siya ay 35 years old na. At bilang isang babae, very mature na tayo sa mga ganyang punto ng buhay natin. I don't know why, pero yun yung feeling ko na kung halimbawa man 35 years old ako and I found love kay Darwin, pero iniwanan ako ni Darwin, i-focus ko na lang yung sarili ko at yung attention ko sa mga anak ko kasi may anak akong 2 eh. 'Di ba? Yun na lang yung nakikita ko Sorry kung ako hindi I may sound against kay Imelda ng mga desisyon na rin sa buhay. Pero kung ikaw ay kaibigan ko, ikay tutuktukan ko sa katotohanan. Napaka-utita mo ta. Ikatanda-tanda mo na ganyan ka pa mag-isip. Kung ikay na lagi na lang sa inyong bahay at tinaalagaan mo yung 2 anak mo, ay baka naman nagkaigi pa tayo. Sounds like very taga-Quezon. Pero kidding aside, diba? Kung ako ay kaibigan ni Imelda, the only way para maka-move on ka is mag-focus ka sa ibang bagay. Mag-focus ka sa mga bagay na mas mahalaga. At gaya na nga lang din yun, nung nanay mo or kaya yung mga anak mo, doon ka na lang mag-focus. Baka mas maging masaya ka pa. Kasi sila hindi ka nila bibigyan ng heartbreak or ng broken heart. Kasi mga anak mo sila, bagkus bibigyan ka pa nila ng mga pakiramdam na magiging proud ka sa kanila. Bibigyan ka nila ng pagmamahal na gaya ng pagmamahal na kaya mong ibigay sa kahit sinong lalaki at masihigit pa. At higit sa lahat, bibigyan ka nila ng pinakamasayang alaala na kasama sila.
Kasi mga anak mo sila eh. They will do everything and all the best in the world para mapasaya ka din nila. Hindi pa laging kapartner o lalaki ang sagot sa pagkakaroon ng masayang buhay, mga kabarangay. Aminin at aminin natin na may mga bata or may mga anak tayo na kayang ibigay yung pagmamahal at yung ligaya na hinahanap ng puso natin. Laging ganun. Huwag laging partner, tas masasaktan tayo and at the end of the day sasabihin mo, ay, nasaktan na naman ako, ganun. Oh my God. Grow up, girl! Grow up! Okay, nagagalit. No. Anyways, maraming salamat once again, Imelda. At sana ikay matuto na. At kung ikay taga-Dini sa Quezon, ikay natuktukan na namin talaga. Saksi ang ganat ituwin sa pagmamahalan Nating dalawa. O siya, hala, oras natin, 11:05 mga kabarangay, mga kapuso. Later, babalik si Mama El para sa ating programa, Sikat sa Barangay. O, babatiin ko kayo maya-maya ng kauntian ha. Ang dami nag-message sa akin. Wait lang naman, kalma. O, pero yung mga hindi pa nakapag-message sa akin, pwede niyo po ako i-message sa Mama El Space Lucena o kaya naman sa Barangay LS 91.1 Lucena Facebook page. Hanapin niyo ako, yung picture ko doon, yung may hawak ako mikropono, tapos feeling ko singer talaga ako doon sa part na ganon. Feeling ko bumibirit ako. Mala Beyonce yung birit ko doon. 096825022830 ang ating sex line at ating call line. Muli, maraming salamat mga kabarangay, mga kapuso para sa pagsama sa ating programa, Radyo Nobela. Susunod na, Sikat sa Barangay ng Barangay LS 91.1 Forever. Radyo Nobela. Radyo Nobela. Barangay LS 91.1 Hello kabarangay, Mama El here. Namiss mo ba ang kwento natin kanina sa Radyo Nobela? Huwag ka na malungkot dahil ang istorya na hindi mo napakinggan sa radyo ay meron dito sa Barangay LS 91.1 Podcast. I-follow mo na ang aming podcast at huwag mo na rin kalimutang i-follow ang aming Facebook, Twitter, Instagram, TikTok at mag-subscribe sa aming YouTube channel. At syempre, araw-arawin pa rin ang pakikinig sa Barangay LS 91.1 Forever.